Good day mga ka-sports natin dyan. Queen of Swag, Chang Abby Moranyo, hindi umubra sa semifinals. Matapos nga magkaroon sila ng bokya sa sisterhood team, ang Choco Mucho at ang Creamline. Akalain nyo ba naman na straight set nga ang kupunan ni Chang Abby Moranyo? Gulat na gulat talaga dito ang mga fans ng Cherry Tigo dahil inaakala nga ng karamihan na malakas na team na ang Cherry matapos nga sa prelims kung saan pumalag nga sila sa Choco Mucho at napataob naman nila ang Creamline Cool Smashers. Pero pagdating nga sa semifinals, dito na nga talaga nagka-leche-leche at kung saan nga ay talagang inalat nga dito ang kupunan ni Chang Abby at hindi nga sila nakaporma pagdating nga sa semifinals battle. Saan ba nagkulang ang kupunan ni Abby Moranyo? Bakit gayon na lamang ang kanilang pagkatalo at nalugmok nga sila sa number 4 spot? At eto nga, hindi nga talaga nakaporma maging ang Sister Laure at sa huling laban nga nila kontra sa CCS, ating sisilipin at aalamin kung saan ba talaga nagkulang ang malakas na team na di umano ng Cherry Tigo, kung bakit sila niligwak agad at binaon nga hinila sa pagkatalo ng Creamline. Eto ang katotohanan, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Kahapon nga ay nasaksihan nga ng 19,505 na mga manonood at punong-puno talaga ang arena sa laban nga ng Cherry Tigo versus Creamline Cool Smashers, kung saan mainit nga ang sagupaan ng dalawang team na ito. Marami noon mga nagpiprediksyon na di umano ang Creamline ay papataubin daw sa loob lamang ng 3 set, pero mukhang iba ata ang nangyari ngayon. Umaasa kasi sila ng prelims na kung saan na straight set nga nila ang kupunan nga ng ating Queen Gemma Galanza, pero pagdating nga sa semifinals ay natameme na lang dito ang mga fans nga ng Cherry Tigo, kung saan nga hindi nga sila makasigaw dahil nga sa baba talaga ng kumpiyansa ng nilaro nga ng kupunan nga ng Cherry. Alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na talagang kawawa ang Cherry Tigo, kung saan nga ay talagang wala masyadong nakahataw sa team na ito. Ating pupuntahan ang match statistics nga ng kanilang naging laban kontra sa defending champion Creamline Cool Smashers. Nakakaiyak talaga ang mga numero ng bawat players ng Cherry Tigo. Unahin muna natin si Chang Abby Moranyo, ang kanilang kapitana. Mapapansin nyo na ang ating Chang Abby Moranyo ay isa sa mga pinaka meron lamang mataas na score pagdating dito sa kanilang game kontra nga sa defending champs, kung saan nga ay naka 8 puntos lamang ang ating Chang Abby Moranyo. Malayong malayo to sa mga star player ng CCS, kung saan talaga ay may mga double digits nga sila na players. Pero pagdating dito sa kupunan nga ng Cherry Tigo ay wala man lamang isang player na naka double digit. At eto na nga, isa si Abby Moranyo sa mga pinakamataas nga na score, ngunit 8 lang ito. Hindi talaga to sasapat para manalo sila sapagkat wala talaga silang scoring machine pagdating nga sa semifinals. At dahil dyan talagang maaga nga silang pinataob ng CCS. Dumako naman tayo sa pangalawang scoring machine nila. Walang iba kundi si Eyal Laure. Star player Laure hindi nga nakahataw rin sa kanilang sagupaan sa CCS. Aasahan sana natin na makikipagpukpukan nga siya kay Tots Carlos, Gemma Galanza, Alyssa Valdez, ngunit hindi rin to nangyari, kung saan nakakuha lamang siya ng 8 puntos. Tayo nga sila ni Chang Abby Moranyo. Sayang talaga mga ka-sport sapagkat ito na nga ang pagkakataon sana nila na magkaroon ng podium finish sa napakatagal ng panahon, ngunit hindi nga ito nangyari dahil nga nilugmok talaga sila ng CCS sa kawalan. At ngayon nga ay talagang wala silang pag-asa para sa Battle for Gold dahil hindi nga sila nanalo kahit isang games pagdating nga sa semifinals. Akalain mo si Eyal Laure, mabibigla ka talaga, naka 8 puntos lang. Hindi ito ang Laure na nakilala natin dahil talagang kumahataw to si Eyal Laure at talagang nakikipagpukpukan. Baka meron siyang minor injury or may iniinda siya, kung kaya hindi nga siya masyado nakahataw. Kung kaya naka 8 lang siya at hindi talaga yun sasapat para matalo nila
ang CCS, hindi man lang siya naka-double digit. At pumunta naman tayo kay Maylin Paat. Isa si Maylin Paat sa mga pinakamagaling nating volleyball player sa ating bansa, kung saan nga may pinatunayan na siya hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa international nga ay humakot na nga rin siya ng award. Pero pagdating nga sa laban nila dito sa nasabi nating CCS ay hindi nga umubra ang kagalingan ni Paat, kung saan nga ay talagang medyo inala talaga itong si Maylin at nakakuha lamang siya ng 7 points. Akalain nyo mga ka-sports na best scorer ito si Maylin Paat sa ibang bansa, pero pagdating nga dito sa Pinas ay sobrang baba talaga ng kanyang naging puntos at hindi yan sasapat para nga sila ay manalo kontra nga sa Creamline. At isa pa yan sa mga nagpatalo sa kanila dahil ang mga star players nga ng Cherry ay hindi masyado nakahataw. Maylin Paat 7, tapos Abby Maraño 8, Ea Laure 8, kukulangin talaga sila dahil sila dapat yan ang aasahan sapagkat sila nga ang mga veterana dyan at mga star player. At bukod nga sa tatlo natin na nabanggit, ang kanilang mga kasama ay sobrang baba ng score. Gaya nga ni AJ Laure na nagkaroon lamang ng 5 puntos, Aragalang na may 2 puntos. Karangdang ay talagang wala masyadong ambag, Robles ay 2 puntos, Gaston 3 puntos. So ibig sabihin talaga mga ka-sports ay talagang laglag na laglag nga ang kanilang games at hindi talaga sila masyado nakahataw ng time na yan. Medyo talagang sobrang inala talaga sila ng husto at talagang wala nga silang nagawa pagdating nga sa semifinals. Bokya nga sila at malungkot man sabihin, ganun talaga. Yun ang katotohanan na hindi nga sila masyado nag-level up pagdating nga sa semifinal. Siguro kulang pa talaga sila sa push. Magagaling naman ang mga players ng Cherry pero talagang mas magaling nga ang tatlo natin na nabanggit na team, ang Petrogas, Chocomucho at ang defending champion Creamline Cool Smashers, kung kaya wala talaga silang kalaban-laban pagdating nga sa semifinals. At eto nga, kinarni nga sila ng iba't ibang team na kanilang nakaharap at bokya nga sila at hindi man lang sila nakapalag. Wala nga silang natalo kahit isang team. Siguro next conference na lang, abangan na lang natin, baka sa susunod ay makapag-podium finish na ang kupunan nga ni Chang Abby Maraño. Alam ko lalaban to at sa kanilang pagbabalik sa next conference ay baka nga humataw na rin ang kupunan ni Chang Abby at ni Ea Laure at baka sila na rin ang mag-champion. Naabangan natin yan dahil alam naman natin na maraming mga pasabog na naman sa next conference, lalo na ang susunod na conference pagkatapos nga ng PVL All Filipino Conference ay meron tayong reinforced conference naman. Pero syempre sasabak muna ang ating team sa international kung sino-sino man ang kukunin ng Team Philippines natin na magre-representa na naman. Sana ay magkaroon na rin tayo ng podium finish pagdating nga sa international. Pero syempre tututukan natin ang bawat mga detalyeng yan. Kaya tumutok rin kayo sa aking YouTube channel para ma-update kayo sa lahat ng kaganapan pagdating sa larangan sa volleyball. Thank you so much. God bless.